si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago po tayo mag-start ng ating reading, ngayon, ang bibigyan ko kasing reading si Scorpio, So, Scorpio, pasensya na ha, bago tayo mag-start. Gusto ko po magpasalamat doon sa mga bago kong subscriber. Syempre, yung mga datihan kong subscriber na dati, nag-subscribe, din bumalik po sila ngayon. Maraming salamat po. Alam niyo naman na hindi accident yan, panigurado ko na dinala po kayo dito ng inyong gabay. At doon din po sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po at na nagustuhan niyo yung aking channel at na nakapag-subscribe po kayo. At doon din po sa mga palaging nagla-like, share, comment, maraming salamat po. Maraming salamat po dahil nag-share po kayo ng inyong mga experience, yung mga inyong karanasan, yung buhay nyo. Maraming salamat po ha. At maraming salamat din po sa iba na hindi man po kayo makapag-share ng inyong makapagsalaysay ng inyong buhay pero nagko-comment po kayo ng heart heart shape at saka peace. Thank you po. Maraming salamat po. Namaste po talaga. And maraming salamat din po sa mga bumili ng Power Stone bracelet ko. Katulad po na sabi ko sa inyo na bilang lang po talaga ang in-offer ko dito sa internet. Kasi pag masyadong marami, hindi ko na po maaasikaso. Kaya konti lang po yung in-offer ko sa inyo. And then, kung gusto nyo pong, kung interesado po kayo, kontakin nyo lang po ako. Yung aking Facebook account at ang aking email address ay nasa description box. Paki-check na lang po, ha? Okay, so, Scorpio, bago tayo mag-start, kasi alam ko, meron din namang mga iba pang mga cross-watcher din, At meron din mga nagtatanong, nagsisend sa akin ng email kung anong mga tarot card na ginagamit ko. Okay, so ito po ang ginagamit ko, ang Shadow Escape Tarot. At meron din po akong ginagamit na maliit. Ito po siya. Ayan, Nikisha's Rabbit Oracle. Tapos, Quantum Oracle. Ayan. At ito mahirap basahin eh. Hindi ko, pasensya na, kayo na magbasa. Okay? Siya ang ginagamit ko at Energy Oracle. Yan po ang ating mga baraha ngayon. So, start na po tayo, ha? Scorpio. Alamin natin kung anong padating sa iyo, ha? Yung iyong love, money, career, at syempre, spiritual path. Dahil ako ay spiritually awakened at alam ko naman na naligaw kayo dito, hindi lang basta ligaw, hindi lang by accident. Pinadala talaga kayo ng inyong gabay. Okay? Unahin natin ang iyong kung ano bang maparating sa iyo, no? Kung ano bang Syempre, yung sitwasyon mo rin, Oops. Okay, meron tayong guide. Okay? Kita pa ba sa screen? And sure. Sure. Si guide ay Uy, ang ingay ng namin, pasensya. Ang ingay ng namin. Hindi pala sa amin yun. Meron kasing Sunday kasi ngayon, pasensya na ha. Maraming mga sasakyan na nasa labas ngayon eh. Siyempre, pag Sunday, naandyan ang mga tao sa bahay. Kaya maraming nagpa-parking, naglalabas ng kotse. Oops, 2 of Pentacles. And the lovers na reverse. Pareho silang reverse, Naghahanap ka ba ng tulong? Kasi dito ko nakakita, parang, ano ba to? Kambing? Parang nakakita ko na, it's either na ikaw ito or ito. Kung gusto mong bumaba or gusto mong umakyat. Ang nakakita ko dito, mukhang naghahanap ka ng tulong, Bakit ka naghahanap ng tulong? Pero alam mo, maghanap ka man ng tulong o hindi, kailangan mong maging handa. Di ba? Nakita mo naman to, parang yung sa, yung sa dagat, yung pampang ba ang tawag dito? Kasi hindi mo alam kung kailan darating ang tsunami, di ba? So, hindi mo alam kung kailan aabot ng kamay ng kambing na yan. Di ba? Ikaw, humingi ka ng tulong sa kanya. So, hindi mo alam kung tutulungan ka nito or hindi, di ba? Ganon din ang itong 17 na shore. Hindi mo alam kung kailan darating ang tsunami dyan.
So, nakakita ako sa'yo. Malamang sa trabaho mo to eh. Humihingi ka ng tulong siguro sa coworker mo or mga kaibigan mo siguro dahil kailangan mo nga ng tulong. A new start is coming. Kaya pala sinasabi dito maghanda ka na kasi a new start is coming. Okay. You and your loved ones are safe. Ayusin lang natin, ha? Okay. Ayan, nakikita pa naman sa screen. Alam mo, itong tatlong to, nakakita ko dito sa iyo, Scorpio. Unbalance ka, no? Malamang may nakaaway ka dito. Wala kang pera. Baka itong karelasyon mo naging sa'yo, no? Naging malamig. Maring pass mo to, ano? Baka siguro sa inyo kung bawa dalaga ka, no? At marami siguro nanliligaw sa'yo dito. Marami nanliligaw. Pero hindi ka ganun ka-attach, siguro iba, ini-entertain mo lang, pero wala ka sigurong type dito. Kasi nakakita ka unbalance. Pero mas hinahanap mo kasi sa person, sa isang tao, kung magiging karelasyon mo rin lang, yung tipo ng tao na, kumbaga, magtutulungan kayo, kapit-bisig, ganun ba? Yun ang hinahanap mo. Pero, yung iba sa inyo, takot din kayo maging gumawa ng commitment. Kaya siguro, nangihingi siguro kayo ng advice kung paano. Baka yung iba sa inyo, ang tawag dito, konti lang yung inyong naging karelasyon ba, yung experience sa pagkakaroon ng, siguro dalawa lang ang naging boyfriend-girlfriend nyo. Yung iba naman sa inyo, maaring kahit na sabihin mong marami, pero ang totoo niyan, gusto mo nang maging kasi the lovers, diba? So gusto mo nang pumasok sa isang commitment, kaya nga lang takot ka. May takot ka. Ikaw rin mismo ang gumagawa ng ng balakid. Iba siguro sa inyo, sa simula lang masaya kayo, pero later on, parang wala na. Naging na. Kaya hindi nagtatagal siguro ang inyong samahan, Sa simula lang. Pero alam mo naman, Scorpio, yung iba sa inyo, marami naman kayong choices eh. Kung gusto mo, kung ayaw mo dito sa kabila, sige, next. Basta wag ka lang masyadong magbubuhos ng yung ibubuhos mo yung lahat. 'Di ba? Alam mo yun, magtira ka ng para sa'yo. And kapag makikipagrelasyon ka, kung ganyan rin lang takot ka makipag-commitment, mas maigi na, ang tawag dito, yung papasukin mong relasyon, hindi ka magko-commit ng talagang deep commitment, Parang lang, wag agad relasyon ng pasukin mo. Kung baga friends muna, kilalanin mo ng maigi, para hindi ka matakot. Para hindi ka matakot, ganun. Takot ka kasi na baka sinungaling ito, ganyan. Baka yung dati mong karelasyon, ganun, Pero huwag kang mag-alala, maganda naman ang mo. Maaaring sa past mo, or iba sa inyo, kasalukuyan, ganito, unbalance kayo, Kasi ito, baliktad yung pinipilit yung i-balance. Pero kung tutuusin, ayan, parehong may bilog, di ba? So, dito, ito ang mataas, ito. So, dito kung nakikita na meron kayong, halimbawa sa trabaho, meron kayong mga conflict sa, baka yung iba sa inyo, sa loob ng company, ng pinapasukan nyo, maliban pa sa trabaho nyo, merong something, na relasyon, ang
ang nakakita ko dito sa loob ng opisina. Baka magka-office worker kayo, ano? Magkasama kayo sa trabaho. Ngayon, instead na magkaroon kayo ng conflict dahil sa trabaho, dito siguro pareho niyong gusto itong person na to. Or nagkaroon ng relasyon siguro, nagkaroon ng something. Kaya medyo humihingi ka ng tulong sa mga tao sa kapaligiran mo. Yan ang nakakita ko sa iyo. At the same time, hindi lahat pero yung ibang Scorpio, dito nakakita ako sa mga barahang ito, no? Kasi ang layo ng tingin mo dito, no? Maring hindi ka rin focus ngayon masyado sa relasyon, Yung iba, hindi naman lahat na Scorpio, pare-pareho ang energy, So, take what resonate, ha? So, maring, hindi ko alam kung ilang taong ka na, Pero nakakita ako rito na kung hindi man fear ang meron ka, hindi ka focus. Okay? Maaari siguro iba sa inyo dahil overwork na rin kayo, Kailangan yung kumita or simpleng busy lang siguro ang pinapasukan yung trabaho ngayon, And then, nakikita ko rin yung layo nitong dalawang bilog na to. Baka yung iba sa inyo LDR. So, wala kayong masyadong communication. Pero, sinasabi dito sa inyo ng barahang ito, na Scorpio, kung meron ka mang mga takot, kung ano man yung naging karanasan mo, kung ano naging karanasan mo, kung talagang, kung naging trauma ba to sa iyo, or hindi naman super trauma, pero siguro, ayoko na maulit. Yung mga ganun ba? Slight lang ba? Etong baraha sinasabi dito, kalimutan mo yung nakaraan. Okay? Huwag mo nang dalhin pa sa kasalukuyan at sa future mo. Lalo na kung medyo may takot kang nararamdaman, Dahil hindi naman lahat ng tao, gano'n na magiging experience mo sa kanila. Kaya dito, sinasabi sa'yo dito na maghanda ka. Kasi nga, hindi mo alam kung kailan darating ang tsunami dito, So, sinasabi sa'yo ng baraha, maghanda ka. Bakit? Kasi, a new start is coming. Pero, at the same time, itong baraha, sinasabi rin sa'yo na kalimutan mo na yung nakaraan. Hindi ko alam kung gaano tagal, Pero kailangan, iwanan mo na yan. Okay? Kasi, panahon mo na para magbago, para tumahak. Kasi sinasabi sa'yo, it's time to you to move on. You and your loved ones are safe. Maaring hindi yung, kung nagkahiwalay kayo, or kung anumang sitwasyon ng meron kayo, nagkakalabuan siguro kayo, or takot talaga kayo sa commitment talaga, sa deep commitment. Pero sinasabi sa iyo dito ng baraha na okay naman. Wala kang dapat na ikatakot. Pero syempre kailangan mong maghanda, 'di ba? Dahil hindi mo alam kung kailan darating ang pagsubok, kung ano man 'yan, kumbaga yung sakuna, 'di ba? Tsunami nga ang sabi ko. Pero sinabi ko lang tsunami dahil nasa tabing dagat, ikaw nang bahalang ha. So yan ang nakikita ko sa baraha natin, at saka dito sa dalawang barahang ito, baka yung iba sa inyong Scorpio, maaring ikaw or yung person mo talagang nag-taken for granted sa iyo. Okay? Pwede maging yan, ha? Maging vice versa ang inyong sitwasyon. Kasi kasi parehong bilog, 'di ba? May connection to sa pera. Maaring yung iba sa inyo, talagang gipit kayo, Kaya marami kayong, siguro panayang overtime nyo, panayang kayod nyo, extra sideline, yung mga ganyan ba? Or super, marami kayong ginagawang project, mga ganyan, na baka yung deadline ng trabaho nyo, super, kailangan maano na yung deadline, tapos, ang tawag dito, todo overtime kayo dito, Kung ano pa yan, maging trabaho man, maging love life, meron ka kasing bagong, new beginning nga dito, a new start is coming. Pero alam mo,
Mukhang malabo ang baraha dito. Bakit ganito? Parang napipressure. I'm sorry. Reverse. The loving woman. Oh my God. Mahal na mahal mo ba tong person na to, Scorpio? Or malamang na ikaw ang mahal na mahal niya? Kasi meron tayo dito the lovers na baraha. Okay. Baka yung iba sa inyo, naghiwalay na kayo, ano? Maring meron kayong money issue. Mas gusto mo maging stable yung partner mo, yung person mo. Or nalaman mo siguro na itong person na to, marami palang utang, ano? Marami siyang mga kung ano-anong mga kaguluhan sa buhay. Kaya ayaw mo rin makasali. Kaya yung iba sa'yo. Pero, Scorpio, no? Kung bawa naging ganito ang relasyon nyo, sitwasyon nyo ng etong person na to, no? At hindi mo mabitaw-bitawan kung sa anong kadahilanan, ano? Malamang may nararamdaman kang takot. Pero, huwag kang mag-alala, Scorpio, no? Dito, sinasabi ng baraha sa'yo, may magandang darating sa'yo. Kaya, kung may takot ka man, alisin mo na yan. At for the meantime, kung halimbawa, siya lang ang laman talaga ng palagi ng isipan mo, sinasabi rin sa'yo ng baraha na huwag ka rin matakot, huwag ka mag-alala, alisin mo na lang muna siya sa isipan mo. Mag-focus ka sa kung anong bagay. Bawas, mag-focus ka sa trabaho mo, mag-focus ka sa hobby mo, kung saan pwedeng hindi mo siya maisip, ano. Kasi sayang naman, ano, kung meron kang, kumbaga siguro yung iba sa inyo nakakita niya na number 1111, ano. So meron kang, bagong pahina ng iyong buhay. Kaya hindi mo dapat itatakot yan, ano. Kuha muna tayo ng isa pa dito, optimism. Yes, kailangan magsaya ka naman. Dito meron tayo optimism na baraha, Scorpio. So masasabi ko na etong person mong ito, masasabi ko wala kayo sa parehong page, okay? Meron kang sariling tinan mo naman siya nasa taas or ikaw nasa baba or masasabi mong vice versa din ito, no? Kaya dito ko nasasabi na wala kayo sa parehong page. Wala kayo sa parehong sa baitang, Kasi nga, yan, ganyan na itsura nyo. So, sinasabi sa'yo ng baraha, kung hindi mo rin lang kayang tugunan ang itong relasyon na to, dapat wag mo nang pasukin. Naget mo ako? Bawa, kung hindi mo kayang gumawa ng time, di ba? Hindi mo kayang gumawa ng gusto ng person mo, every Sunday magkikita kayo. Pero ang kaso naman, Sunday may trabaho ka or may overtime ka. Di ba? So, hindi kayo magkikita. So, ngayon, kailangan, kasi nga puro unbalance ka unbalance ka dito, unbalance din dito. So, sinasabi sa'yo ng baraha, ano ba ang kailangan i-prioritize mo? Dapat alam mo kung ano yung priority mo. Kasi pag pumasok ka sa isang relasyon, dapat alam mong panagutan yan. Kailangan mo mag-effort, kailangan mong gumawa ng oras, di ba? Hindi mo naman pwedeng pag-intayin yung person mo dahil yung person mo, kumbaga namimiss ka niya, mahal ka niya, meron din siyang gustong mangyari na magbabanding kayo, yung ganun ba? Pero parang wala kang time Wala kang time kasi naka-reverse ito, tas ito rin reverse, ito rin reverse. Ito naman magkahiwalay ang baitang nyo, di ba? Pero ang tadhana magbibigay sa inyo ng magandang new beginning, magbibigyan kayo ng tadhana ngayon ng ganyan. Kasi nga itong the lovers natin is major arcana to. Pero kailangan mong ma-realize kung ano yung dapat na i-prioritize mo. And then yung iba sa inyo, kung dati meron kayong mapait na karanasan, yung dati yung ganito rin ng sitwasyon niya ng person nyo, parang hindi nag-effort, di ba?
time, parang relos kasi to, di ba? Bilog kasi, di ba? So, masasabi ko na itong person mo, Scorpio, malamang na wala siyang time sa iyo, di ba? O hindi nag-match yung time nyo. So, kung dati may takot ka rin ganun, tas meron nang nililigaw sa yung ganitong tao, baka mamaya iniisip mo na hindi rin na parang mauulit din, ano, yung ganun. Pero sinasabi sa'yo ng baraha, kung gusto mong makapagrelasyon, may bago namang taong darating sa'yo. Kasi nga dito, di ba, ang dagat, di ba, hindi naman pag humahampas yung alon sa batuhan, hindi naman palaging palaging parehong tubig ang humahampas, di ba? Dinadala yan ng hangin tapos umaagos, di ba? So sinasabi dito, meron kang panibagong enerhiya na lalabas sa iyo, magiging passionate ka, magiging inspired ka. Depende na nga lang kasi nga optimism, di ba? Pero meron tayong mga reverse dito. So depende na nga lang yan sa iyo. Ikaw ang mag-aano niyan, okay? Kaya sa trabaho mo, huwag kang masyadong mag-work ng load, yung talagang pipilitin mo dahil may kailangan kang gawin or may quota, yung gano'n. Kailangan i-balance mo talaga, maging trabaho man o maging relasyon. Okay? Huwag mong i-juggle yung dalawang bagay. It's either na i-balance mo or yung isang i-prioritize mo. And then, kung hindi mo mag-get yung kabila, then kailangan mag-effort ka. Dahil kung hindi ka mag-effort, mawawala yan. Scorpio, hindi ka ba nasisiyahan sa karelasyon mo ngayon? Hindi ka ba, sapat? Hindi pa ba sapat yung person mo ngayon sa'yo? May hinahanap ka pa bang iba? Marami ako nakakita, hindi kayo match ng person mo. Maaaring sa kabuhayan din, hindi kayo match dito. Maaaring edukasyon, maaaring yung mismong, yung sa private na samahan nyo, hindi ko na babanggitin, pero nakakita ko sa parting yun din, meron ka siguro na-realize, or siya, yung person mo, kaya nagkaroon kayo ng, sa madaling salita, naghiwalay kayo iba, nagkaroon kayo ng conflict, okay? Dahil nga, hindi match, yan ang nakikita ko. Merong isa sa inyo na hindi nagustuhan yung ganito, kaya, at yung isa naman sa inyo, humihingi ng tulong or gusto pang ipagpatuloy, pero ang kaso nangyayari, hindi nga natutugunan, unbalance nga kayo, hindi nyo na, eto na lang, dalawa hinakuha ko. So, meron tayong, the Tower at saka Four of Pentacles, na pareho silang reverse, ganito ko silang nakuha. Ayan, tingnan mo. Pentacles na naman. Ito, Scorpio, itong person mo, napaka-possessive, selosa, mapag-control. Maaaring may mga naging negatibong epekto dito sa inyo, kaya hindi nyo na nabalance ang inyong samahan. Ito, nakakita ko dito. Yung mga samahan ng loob kasi na, halimbawa, nag-promise ka, ganito, magkikita kayo, tapos hindi ka naman sumipot or pinapaasa mo lang. Yung mga ganyang issue, mukhang pera din, may pera din na issue to, So, yung mga ganyang clashing issue nyo, nagdudulot talaga ng sama ng loob sa isa't isa. Kaya yun, namuo, parang yung iba sa inyo, nagdesisyon na pero, alam mo, kailangan gumawa ka ng desisyon na patawarin mo tong person mo, or siguro hindi lang person mo, yung iba sa inyo, yung mga coworker nyo, mga kasamahan nyo sa trabaho, Kasi sinasabi nga dito, meron na kayo new start, dito, new start is coming. Your love you and your loved ones are safe. Hindi naman, ito sinasabi dito, you and your loved one are safe. Pero ang validation ko dito, hindi lang loved one mo, kundi yung mga coworker mo, na kung dati nagkaroon kayo ng samaan ng loob, pera, or kung anumang conflict ang nagkaroon kayo, sinasabi ng barahan na kailangan,
kung halimbawa, karelasyon mo siya, bitawan mo na lang. Okay? Kasi meron ka naman, hindi mo na kailangan magtimpi kung gusto mong alisin mo na yung sama ng loob mo, yung mga nakakalason na relasyon ba, yung super toxic, kailangan mo kasi dito maging masaya dito. Okay? Ikaw ang magdadala ng saya sa buhay mo. Kung magiging masaya ka sa buhay mo, then automatically yung mga tao sa paligid mo, maano naman sila mahahawa. Kaya alisin mo na yung sama ng loob mo, kasi yan ang nagbubunga ng sama ng loob. Kaya, baka mamaya maharangan mo pa itong imbis na meron ka new start beginning, di ba? New beginning. A new start is coming. Tapos, kaya mas maigi na, iwasan mo na lang, Kasi, tunggalian ng ego ata ito nangyayari dito sa inyo. Scorpio. Pataasan ng ego. Ayaw magpakumbaba. Hindi, kumbaga, kulang ata kayo sa communication dito. Kasi dapat dito sa inyo, kayo kasi nagbibigay ng babala ang baraha sa inyo. Nagbigay na ng warning. Siguro ilang beses na kayo nag-usap tungkol dito sa inyo sa sitwasyon nyo. Kung LDR man kayo, kasi nga malayo dito. So kayo na mag-adjust dyan Scorpio. Pero ang sinasabi dito, kailangan maging healthy nga. Kasi nga dito optimism, tsaka makikita mo naman, di ba, magbubunga. Asan yung panturo ko? Ayan, dito. Tapos, new start is coming. Then dito rin, new moon in Cancer. So kung ano mang mga problema ang nangyari sa'yo, Leo, maiging pag-aralan mo. Be mindful. Tapos, kasi hindi mo naman malulusutan yan kung hindi mo talagang ikaw ang haharapin mo yung pinaka-problema, yung pinaka-punot dulo, maging pera man yan. Ikaw pa rin ang kailangan gumawa ng solusyon. At sinasabi sa iyo ng barahan na makakagawa ka ng magandang solusyon dito. Dali lang, kuha tayo ng isa pang Magagawa mo to ng solusyon. Baka iba sa inyo nag-divorce kayo dito, Kaya ang kailangan nyo dito, kung bawa nagkaroon kayo ng breakup, tapos pero mahal nyo yung person na to, Scorpio, ang kailangan nyo dito is solid foundation. Kasi nga, meron tayong tower na parang lahat ng baraha mo dito reverse, Alamin natin kung anong mo dito. Yes. Okay. Ganda ng baraha mo. So, Scorpio, parang nasasabi ko, Leo. New starts coming, Angel of Balance. So, eto na. Angel of Balance. So, sa past mo, meron kang mga negatibo, mga ego, no? Mga ego, pataasan ng pride, mga kayabangan siguro, kasi nga merong konektada ang pera dito, Pero, pagdating sa'yo, ang ganitong energy mo. So, malamang na mababalance mo. At the same time, nakakita ka rin ng optimism dito. And then, di ba, new start is coming. So, may bago kang positive energy na darating sa'yo na lahat yan ma-overcome mo. Magugulat ka na lang, mababalance mo siya. Yung iba sigurong Scorpio, malamang na hindi na kayo magkabalikan if ever na magkaroon kayo ng, if ever na sinasabi, hindi, nag-break na kami niyan, ma'am. Malamang na hindi na kayo magkabalikan. Pero kahit ano pang maging sitwasyon nyo, may asawa ka man, nag-divorce kayo, ikaw, marami kang suitors, tapos, feeling mo hindi kayo match or
wala kayo sa the same page, kahit ano pa ang sitwasyon mo, sinasabi sa ng baraha na kung dati unbalance, hindi mo nakayanan, just like yung pag-handle ng pera mo, pag-handle ng trabaho mo, kung dati hindi mo na balance, then may panibago kang energy na darating at mababalance mo siya ngayon. Makakayanan mo siyang i-balance as long as kailangan i-analyze mo kasi yung sitwasyon mo, no? Hindi pwedeng hindi rin kasi hindi mo makikita kung ano yung mga bagay na dapat magbunga, magblossom sa iyo, ano. So yan ang sinasabi sa ng baraha. Kasi kung tutuusin, ayan, no, tingnan mo naman, ang dami niyang prutas to, 'di ba? Ayan, no, mansanas, grapes, strawberry. Ito rin, 'di ba? Meron siya, marami siyang prutas, may pears, 'di ba? So kung dati hindi mo na ani yan, dito maaani mo yan kasi mababalance mo siya. Okay? So wag kang mag-alala. Wag kang matakot, ha, Scorpio. Oops, second chakra, Archangel Ariel. Alam mo, Scorpio, nakakita ko sa mga baraha mo, ano. Oo, naging ka nga sa past mo, malamang na-depress ka rin, ano, nakaranas ka ng kalungkutan. Pero huwag kang mag-alala kasi malamang meron kang promotion na magaganap. Kung wala kang trabaho ngayon, kung sa past na naghirap ka sa pera, hindi mo na-balance ang pera mo, kung ano man gastusin ba yan, or basta nawalan ka ng pera sa past mo, di ba? Meron kang darating. At saka, kailangan mo pa rin mag-effort dito, ano. Malamang yung iba sa inyo, katulad sabi ko kanina, magkakaroon kayo ng, ng promotion siguro sa trabaho dito, ano. At nakakita ko rin na kasi maraming prutas dito, di ba? Ako, ang validation ko rin kasi dito. Kumbaga, parang nagbukas yung, di ba, yung pinto. Niyan. Tapos, di ba, kasi nga dito, new start coming, di ba? So, nakakita ko na marami kang taong magliliwanag yung yung magiging maaliwalas ang iyong energy. So, marami kang taong makikilala. And, yung dating hindi mo nakamit na bagay, makakamit mo ngayon yan. Okay? Pero, syempre, effort, ha? Baka sabihin mo naman, ay, makakamit kaya hindi na ako mag-ano. Kailangan pa rin mag-effort. Ilabas mo yung pagiging masipag mo, pagiging creativity mo, yung idea mo, ilabas mo yan. Dahil kailangan mo yan. Yan ang, kumbaga, dito ka magtatanim para mamunga. Okay? At saka, kung papasok ka rin sa relasyon, kung dati, Scorpio, yung pagka pumasok ka sa isang relasyon, huwag ka lang basta tumingin dahil sa gwapo itong person na to, or dahil sa may pera itong person na to, or dahil sa itong person na to ay makakatulong sa'yo. Mas maigi na ang pagmamahal or relasyon na papasukan mo, kasi tinan mo yung bote, di ba? May tubig, di ba? Pero konti pa lang. So, sinasabi sa'yo ng baraha, kasi nga angel of balance, So, ang validation ko dito, kapag ka nagmahal ka, mas lalong titibay ang inyong samahan. Kung yung, tawag dito, pareho kayo magbubuhos ng pagmamahal sa isa't isa. Tapos, syempre, pag mapupuno yan, di ba? So, kailangan, pareho kayong mag-i-effort. Pareho kayong maglalagay ng tubig dito sa loob ng, ng jar na yan. Hindi lang ang isa, kundi hindi lang siya, hindi lang ikaw. Kundi pareho kayo. Kung gusto niyo na magandang samahan. Kinaghiwalay man kayo, kung gusto niyo magbalikan, or ngayon pa lang kayo papasok sa panibagong relasyon, kahit anuman, sa trabaho din, ganon, sa mga co-worker mo, kailangan magbuhos ka ng effort, din sila rin magbubuhos ng effort para mag-workout ang inyong samahan, ang inyong trabaho, ang inyong project, ang inyong pera. Okay? So, library. Dami niyang libro, Dito din sa taas, tinan mo, may jar din siya,
Yun nga lang nasa taas. Ito rin parang maliit na jar. So, marami siyang jar dito, mag-ina sila. Alam mo, kanina sabi ko mukhang kung ikaw ang Scorpio na konti lang ang naging karanasan, maging sa trabaho man or maging sa love life man, maigi siguro na magbasa ka ng mga libro about sa love life or kung trabaho, magbasa ka rin about ng kung ano yung pinapasok. Mag-research ka kung ano mang sitwasyon ang meron ka ngayon. Kailangan mong ang tawag dito, palaguin yung iyong kaalaman. Okay? Kasi baka mamaya wala kang tawag dito, wala kang good example sa paligid mo, kaya hindi nagwo-work ang iyong relasyon. Baka mamaya wala kang mother figure sa tabi mo, kaya hindi mo alam kung paano, ang bawa sa magkakapatid, puro kayo lalaki, di ba? Tapos, wala pa kayong nanay, di ba? Hindi ko alam kung basta wala kang wala kang good, hindi lumalabas yung Tagalog ko eh. Walang magandang role model sa paligid mo kung sino man 'yon, So kung walang ganun, naghahanap ka ng ganun para magkaroon ka ng idea, so kailangan magbasa-basa ka ng libro, magtanong-tanong ka sa iba't ibang klaseng tao, and pakinggan mo rin, kasi sabi ko nga kanina, be mindful, di ba? So pakinggan mo rin yung sarili mong opinion, di ba? Hindi lang basta papakinggan mo yung opinion ng ibang tao. Opinion lang yun eh. Pero ang pinaka magde-decide kasi is ikaw. So kailangan ikaw rin mismo meron kang sariling kaalaman. Hindi yung mga napulot mo lang sa libro, napulot mo lang sa mga tao. Kaya dapat yung mga napulot mo, pag-isipan mo ng maigi. At tanongin mo sa sarili mo kung dapat bang i-apply yan. Pero huwag kang matatakot, Scorpio. Merong magandang energy. Yung tadhana may magandang gugulong sa iyo. At kailangan mong mapaghawakan. Kasi kung hindi mo mapaghawakan yan, wala yan. Gugulong lang yan. Alam mo yon? Tayo mga tao, talagang gumugulong talaga ang tadhana. May cycle yan. Pero kung ikaw mismo hindi mo mapaghahawakan yan, walang mangyayari. Okay? Dahil walang ibang tao. Kasi kung kinokontrol ka ng, sa past, kinokontrol ka ng ibang tao, di ba? Ng person mo, kailangan ikaw na ngayon ang mag-control sa sarili mo. Papayag ka ba na kontrolin ka ng ibang tao? Di ba? So, yan ang dapat mong gawin. Kailangan ikaw mismo ang magkokontrol sa sarili mo. Dahil buhay mo yan. At ikaw kung ano ba ang goals mo. Ikaw ang mayroong pangarap dyan eh. Di ba? Ikaw ang See? Eto, crowd, di ba? Nakakita mo. Gravity. Grabe naman to. Dito sinasabi sa'yo, na the gravity, di ba? Bakit ganun? Parang, sandali lang ha, Leo. Leo? Ano sinasabi kong Leo? Scorpio. Ano ba yan? Leo ako ng Leo. Kasi sorry ha. Yung kaninang client ko, Leo kasi ang pangalan niya Leo, hindi zodiac sign na Leo. I'm sorry ha. Ito, mamaya ko babasahin to. Kasi mukhang sa spiritual path mo to eh. Pero dito ko, ito rin, spiritual path mo rin to, malamang. Pero ito, sinasabi, tinan mo. Okay. Naget ko na. Sorry ha. Diba, ito, baliktad siya. Tapos yung prutas, diba? So, ibig sabihin, natatapon. Meaning, nakokontrol ka. Hindi mo nakokontrol ang sarili mo. So, this time, kailangan mong kontrolin ang sarili mo, ha, Scorpio? At ikaw lang ang makakahawak niyan. May mga malalaglag dyan dahil bibigyan ka ng tadhana. Yung tadhana, may mga bunga yan eh. See? Kita mo naman yung puno. Hindi mo makita nga nasa taas dahil ito nga yung mga yung bunga. Naget mo yan? Ito yung mga bunga. So, babagsak ngayon yan. Kaya nga sinabi sa'yo dito na meron kang a new start is coming. Diba? So, ngayon, Scorpio, eto. Kung ano man ang gusto mo sa buhay mo, love life man, pera man, trabaho man,
lahat makukuha mo. Matatamo mo yan. Pero hindi mo kailangang makipagsabayan sa iba't ibang klaseng tao. Meron kang sariling pace. Okay? May sarili kang level kung gaano kabilis ang pagkakaintindi mo sa let's say sa trabaho mo, ano. Hindi mo kailangan makapagsabayan, kompetensya ng mga ego, ano. Maging relasyon man, trabaho man, ano. Kahit sa pera mo din, ano. Halimbawa, yung iba, tinan mo naman mga branded pa ata yung bag niya, mga mga shopping, 'di ba? Shopping sila, ay magaganda yung bag nila, mga mamahalin siguro yung mga binibili nilang mga bags. Wala nga lang silang damit. Pero ito yung sinasabi ng baraha sa iyo. Huwag kang makipagsabayan sa kanila kasi meron kang sariling buhay, meron kang sariling landas na dapat tahakin, meron kang sariling bunga. Ikaw lang ang makakahawak niyan, ikaw lang makakatanggap niyan. Okay? Kaya huwag kang makapagsabayan sa kanila. Focus ka lang sa sarili mo. Alamin na kaya natin yung yung iyong spiritual path. Kaya alam mo, Scorpio, sandali lang. Nagkalat dito yung baraha ko sa tabi. Alam mo, Scorpio, tingin ko sa iyo sa mga nakaraang ilang araw, buwan, linggo, siguro, stress ka. Pero, ito talaga, alam mo, maganda ang padating sa iyo, ha? In fairness, 3 of Pentacles. Ito, aalamin natin dito ang iyong spiritual path. Kasi, meron ako nakakita dito sa iyong mga kaya aalamin natin dito. Itong tatlong barahan natin dito, The World. Alam mo, Scorpio, nakakita ko dito sa barahan natin, karma mo to Ikaw itong mataas ang pride siguro dito, Scorpio. Naging mapagkompetensya ka. Kung halimbawa sa relasyon, may karelasyon ka or may asawa ka, parang nakikipagkompetensya ka sa ibang tao. Parang kino-compare mo yung asawa mo or yung buhay mag-asawa nyo. So, doon nagmumula ang inyong conflict, ang inyong kaguluhan. Ngayon, ang sinasabi dito sa iyo ng baraha, karma mo to. Kasi nakikipag-competition ka. Gusto mo kontrolin yung sitwasyon na hindi mo naman kayang kontrolin yan. Kahit na hindi kayo mag-asawa, kahit na mag-boyfriend, girlfriend kayo dito, parang kino-compare mo yung sarili mong, yung relasyon yung dalawa sa iba. Kaya, ayan. So, sinasabi sa iyo ng baraha, kailangan mo ng progress. Kailangan mo, kung gusto mo nang matikman itong prutas na to, eto. 'Di ba? Kung gusto mo matikman to, so kailangan mo talaga na matuto para magbago ka, magkaroon ka ng progreso. Yan ang spiritual path mo. Para magkaroon ka ng makahanap ka ng reluctant para makapag-move forward ka. Kailangan mo examinin kung ano yung ugali mo. Kailangan mong trabahuhin yan para i-develop mo yung sarili mo. Kasi ang kailangan mo dito, self-realization. Okay? Mas maigi na magdasal ka rin, kung ano man ang relihiyon mo. Baka yung iba sa inyo, puro trabaho ka lang kaya trabaho, busy kayo sa pakikipagrelasyon, nakakalimutan nyo ng magdasal, or iba sa inyo mag-meditate. Kumbaga, calling to sa iyo Kasi bibigyan ka dito ng spiritual gift. Ayan, Pero kailangan mong, kailangan mo munang ma-realize kung ano ba ang dapat mong baguhin sa sarili mo bago mo matamo itong prutas na to. Kailangan mong evaluate yung sarili mong i-validate yung sarili mong pag-uugali, yung sitwasyon mo. Kasi eto na Eto na ang sinasabi sa iyo. Scorpio, nakakita ko sa iyo parang alam mo ang presyo ng lahat. Pero ang halaga, kaya siguro nauubusan ka ng pera dito Kung tutusin, hindi ka naman talagang dapat maghikahos. Ngayon,
alam mo ang presyo, pero hindi mo alam ang halaga nito. Naget mo ko? Medyo malalim ano? At sinasabi sa'yo ng baraha, kailangan mo huminto at subukang kumonekta. Kung ano man, kumbaga kumonekta, alamin, kumonekta sa sarili mo kung ano ba talaga ang kahalagahan ng isang bagay, di ba? Dito ko nakakita, tinan mo naman ang ganda nito, di ba? Parang yung bahay na dito sa ibabaw ng puno, di ba? Eto nakakita ko sa iyo. Alam mo ang presyo ng bahay na yan, pero hindi mo alam kung ang gaano kahalaga ito. Kaya nga, di ba, yung may mga bahay na pinagmumultuhan. Kasi, ganun kahalaga yun sa isang tao. Ayaw nilang bitawan, nagkaroon na sila ng attachment doon. Ayaw nilang kalasin yung, dahil syempre, pinundar nila yun, ano. So, eto nakakita ko sa'yo. Kaya nauubusan ka ng pera eh. Siguro bili ka ng bili. Hindi mo naanuhan yung halaga. Tingnan mo naman yung itsura ng mga to. Diba? Malamang na, eto makikita mo crowd, maraming tao. Pero ikaw yan eh. Eto ang reflection mo. Bili ka ng bag, bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan, ganyan. Marami kang binibili. Pero baka yung iba sa inyo, bili ka nga ng bili, nakatambak naman sa bahay, hanggang sa mawalan ka na ng maupuan. Kaya ito, kailangan mo dito, matuto ka, karmic lesson ang sinasabi sa iyo dito. Etong barahan natin, Scorpio, sinasabi sa iyo nito, ito na kasi ang pinaka-spiritual path mo, maging awakening ka man o hindi. Lahat naman tayo spiritual being dito, sa mundong ito, kung hindi mo alam, Scorpio. Lahat po tayo dito sa mundo natin ay stuck tayo sa karma. Meron tayong karma, kaya pabalik-balik tayo dito sa mundong ito. Ngayon, eto, kumbaga, malamang sa past life mo meron ka mga ganitong klaseng issue niya, kaya inuulit lang. Baka yung asawa mo, dati mo nang may, nakasama yan sa past life mo. Iba nga lang ang inyong role sa buhay, Kung ikaw ngayon ang asawa na lalaki, siya naman yung babae. Depende ko pwede rin vice versa or mag-ina kayo, Pero sinasabi dito ng baraha, kailangan kasi alisin mo na yung mga possession mo. Possession, obsession, pagiging possessive mo, pagiging pag-control mo, kung ikaw man yan, Scorpio. Kung yung person mo din, wala kang doon. Ang mangyayari, hiwalayan mo na lang. Kung sa ganun. Pero kung ikaw, yung ganitong energy mo, Scorpio, kasi meron kang talagang bagong darating sa iyo na magandang enerhiya. Actually, eto nga, di ba? Yan. Yung iyong second chakra yan. Pero, kailangan mo muna, meron kang ma-realize sa sarili mo. Kumbaga, pagka nagkamali ka, or kumbaga nadapa ka, di ba? Siyempre, nadapa ka. Let's say, sa putik ka nadapa. Di nagkaputik ngayon ang kamay mo. So, kailangan hugasan mo muna yung kamay mo bago ka kumain or bago ka pumitas ng kakainin mo tong prutas na to. So, kailangan maghugas ka muna ng kamay mo. So, sa paghuhugas ng kamay dito, Scorpio, kailangan meron ka na-realize sa mga past na nakaranasan mo. Diba? Kung hindi man naging maganda, natakot kang makipag-commit or meron ka nagawang hindi mo na natulungan yung person mo or mas prioritize mo yung sarili mo, ikaw ang naging mapag-control. Kung ikaw man ang negative, maiging alamin mo sa sarili mo, Kahit positive. Pag positive naman, pwede mo i-maintain yan, di ba? Pero kung negative, mas maigi na i-switch mo na lang, Kasi, mas swerte ka. May dadalhin sa'yo maganda ang tadhana. Actually, ito na parating na sa'yo Kaya nga lang, nasa sa'yo yan, kung makakawakan mo to o hindi. Okay, nasa sa'yo to. Hindi ko alam kung ilang months or siguro years pa siguro aabutin to. Pero depende sa energy mo. The more na magkakaroon ka ng progreso, the more na mapapabilis ito. Actually, pareho sila 36 tingnan mo. 'Di ba? So, yan. Darating to sa'yo. Tapos dito 47, 48. Nagbibilang Marami ako nakakitang angel number dito. 3, 4. Pero, alam mo
Scorpio, ito ang sinasabi sa'yo, halimbawa, kung Kristiyano ka, no, tapos hindi ka naman masyado mapagdasal, maniwala ka sa hindi, kung ano man ang relihiyon mo, Muslim ka man, Islam ka man, spiritual na, Buddhism ka, or ano man, Kristiyano, mas maigi na magdasal ka. Kasi, ito sinasabi na sa'yo Actually, major arcana to. Tingnan mo naman, ang ganda niya, di ba? Ito ang success mo. Ito ang padating. A new start is coming. Yes, ayan. A new start is coming. Ayan. Dito lumalabas na, di ba? Ito rin, makikita mo, lumalabas na. Pero hawak pa ng Heavenly Father or sino man yun. Hindi niya pa naibabata sa'yo, papunta sa'yo. Kasi ikaw ang sasalo niyan diba? Hawak niya, tapos pag binato niya, ikaw ang sasalo. Actually, parang katulad ng image na sinabi ko kanina, parang nasa puno, diba? Pero kailangan, mayroon kang ma-realize sa sarili mo. At yung, syempre, ang pagbabago mo naman, hindi naman magbabago agad yan. Ay, sige, nabasa ko, naka-resonate ako dito bukas na bukas. Pwede ka mag-start, pero hindi agad lahat mababago mo, di ba? So, kailangan paunti-unti. And it's okay. Sinasabi sa iyo ng gabay mo. Sinasabi sa iyo ng Panginoon or ng universe. Kaya, etong the world mo, success to. Pinupuri ka dito. Kumbaga, meron ka mang naging negative na mga action sa past mo, negative na samahan sa mga tao, nagkaroon kayo ng conflict, nagkaroon kayo ng kaguluhan, maging relasyon man, trabaho, co-worker, money issue rin, trabaho mo, baka iba sa inyo na nawalan kayo ng trabaho. Kahit nawalan kayo ng trabaho, may bagong darating sa inyo at success ang mangyayari. Okay? Depende na lang kung ano sa inyo ang success, Kasi nga dito sinasabi sa'yo, hindi kayo marunong. Alam mo yung presyo, pero hindi mo alam ang kahalagahan. So, dapat alamin mo rin yan, So, eto ang magbibigay sa iyo na sinasabi sa iyo na magkakaroon ng recovery. Magiging successful ka dito. Kaya, kung ano man yung mga karma na, kasi ang karma action natin, di ba? So, kung ano yung naging action mo, yun ang magiging karma mo. So, kailangan, kung sa tingin mo yung action mo is negatibo, kailangan you have to learn from that action. Tapos, pagka nagkaroon ka naman ng self-realization, diyan ka naman makaka-receive ng, hindi mo na mamalayan, pero nakaka-receive or makakatanggap ka ng yung tipong magkakaroon ka ng spiritual fulfillment. Yan. Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Kaya nga siguro dito marami kang libro, ayan Kasi may kailangan ka rin Kumbaga sinasabi sa iyo dito, go out into the world. Ayan. And share your knowledge, experience, learn, study. Kung ano man yung mga negative na experience na pwede mo i-share sa ibang tao yan. Para maging lesson din sa kanila. And then, i-share mo rin kung ano yung na-overcome mo. Actually, yung parting ganyan, spiritual, rin yan, spiritual path mo rin yan. Hindi ibig sabihin pag spiritual awakening ka na or spiritual, pumunta ka na sa landas ng spirituality, kailangan may third eye. O ba? Kahit wala kang third eye. Kasi kailangan mo ngang mag-savings, di ba? Paunti-unti, ayan yung sa alkansya na parang sa jar. At bahala na sa'yo ang universe kung anong blessing ang ibibigay niya sa'yo. Okay? Pero sa ngayon, ang sinasabi ng universe, isa sa ibibigay na success sa'yo, blessing, ay yung magandang enerhiya para ma-receive mo itong fruits na to, itong maliit na fruits. At depende na yan, nasa sa yan, kung palalakihin mo ang prutas na yan o hindi. Kasi ang dami pang nakaambak dito sa taas. Di ba? Sa paligid. So, nasa sa iyo yan, Scorpio, kung paano mo mapapasakamay. At kinakailangan, kilalanin mo ang sarili mo. Self-discovery, self-realization. Okay? So, Scorpio, yan ang iyong love, money, career, spiritual path na masasabi ko. At ikaw nang bahalang mag-validate ng mga baraha. Kung sa tingin mo may sarili kang validation, then
validate it. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.